So about myself, I was born in Valenzuela, Puno, Valenzuela. I entered religious life on February 2, 1995. And I will be celebrating the Silver Jubilee of my profession on the year 2023 pa. So next year, ay magse-celebrate na ako ng 25th year as religious sister. So, I entered religious life at the age of 27. At present, I am already 54. So, half of my life I spent already here inside. Okay? Ibang tanong? Next po, on a scale of 1 to 10 po, paano niyo po i-rate yung significance ng pamilya niyo sa pagiging madre niyo po? Di ba 9? Sabi ko kasi 10 na naman. Since maliit pa lang naman ako, I'm already part of the parish as choir members, no? At the age of 9 years old, naging member na ako ng choir and kasama ko yung kapatid ko. So, hindi naman kami binabawalan ng aming mga magulang. So, nandun yung kanilang pahintulot na kami ay maging bahagi ng paglilingkod sa simbahan. Siguro nga naka-influence din para mag-decide ako na maging madre. So, sabi ko, maybe trans in the blood dahil meron din akong tita, no, kapatid ng tatay ko, na madre ng Holy Spirit Sisters. No? Pero namatay na rin siya mga 5 years ago siguro. Dahil nasa India naman siya. No? So, mga kapatid ko man, nandun din yung support nila sa akin. Nobody from my family hindered me in entering religious life. So, that's why, siyempre, pwede nga sigurong 10. So, baka masyado naman perfect. Kaya 9 na lang yung family ko sa Pilipinas. Nung finally po sinabi niyo na gusto niyo pong magmadre, ano po yung initial reaction na binigay nila sa inyo? No? So, lagi ko lang naalala nanay ko, no? Even no, siya'y namatay na. So, nung sabi ko nga, during those moments na talagang nag-decide ako, no? Sabi ko yung parish priest dito sa Santa Isabel, meron siyang mga kasamang kadalagahan din na nakasama niya nung nalipat siya sa Pulo. So, yung taga Santa Isabel dito, dahil dito nagsimula yung congregation, sa kanya ako nagtanong how to become a sister, no? So, dito niya ako in-refer, no? So, hindi alam ng parents ko, hindi ay particularly nanay ko dahil my father is already in heaven, no, during that time. So, 1995, yung before 1994, nung nag-aayos na ako ng kinakailangan, nung na-interview na ako dito, Mother Superior, hindi alam ng nanay ko, hindi ko sinasabi sa kanila. So, sinasabi ko lang, nagpupunta ako dito sa Santa Isabel, pero hindi ko sinasabi yung reason. Kasi kung minsan, ang natatandaan ko, merong time na nag-overnight ako dun sa bahay nung nagpakilala sa akin sa Mother Superior dito, na hindi ko pinagpaalam sa nanay ko kung ano yung ginagawa ko dito. So when I finally decided to enter religious life, doon ko sinabi sa kanya, at nandun kami sa kitchen, sabi ko nga sa inyo kanina, nung magpaalam ako sa kanya, yung initial reaction niya, sabi niya, maglinis ako ng CR, no? Dahil nga, alam niya kung gaano katamad, no, sa bahay. Kumbaga sa kasabihan niya, kundi parang pa akong kailangang ipukpukin para bumaon. Pagka hindi ako talaga maaasahan noon sa bahay. Utusan, pero masasabi ko noon na ako'y tamad during those times na kahit sarili ko mga damit ay hindi ko malaban. Ganun ako katamad. Para daw akong ahas na laging may
pinaghubaran. Na kung nasaan yung naghubad, nandun lang din yung damit. So, kaya sabi niya, siguro sa akin noon, maglinis ako ng CR. And when I was given the date to enter, to truly enter religious life, my mother died before. So sabi ko, I took it as a sign na talagang I decided ka. Actually, nung na-stroke muna siya before siya namatay, sabi ko, nagsabi rin ako sa kanya noon na aalagaan ko siya, and kapag naka-recover na siya, talagang papasok na ako sa pagmabadre. Hopefully sana hindi yun naka-affect sa kanya na nakuha na siya ni Lord before talaga ako pumasok. I took it as a sign na talagang doon, I decided to enter. So, ayun po, with the approval po of your family and of course po with their full support, pumasok na po kayo sa pagmamadre. So, then, life went on po sa loob ng kumbento as a novice sa journey niyo po ng pagiging official nun. Nung naging madre na po talaga kayo, ano po yung thought na unang pumasok po sa isip ninyo? So, yung kasi may stages diba? Sabi ko nga kanina during those, yung acceptance, right, na you will enter religious life, nasa isip ko talaga noon na eto na, tuloy-tuloy na to. So, nandun yung conviction sa akin personally na hindi ako lalabas. I will die as a sister, bilang madre, na lalabas lang ako kung ang kongregasyon ay magpapalabas sa akin. Pero on my own, voluntary, kumbaga na sabi ko, hindi siguro darating yung pagkakataon na hindi to yung buhay na pinili ko. Kundi when I was accepted, nandun na sa isip ko, siguro in-instill na rin ang Holy Spirit na ito na yung buhay. Ito na yung buhay na pinili ko. So, RCM sister po kayo, di ba po? For those people who are unfamiliar with the RCM, can you share a little po about yung ginagawa po ninyo as RCM sisters? Okay, as RCM sisters, living out the name, the vision, mission of our congregation, which is to lead people to a life of a Eucharistic life, to build a world of Eucharistic world, na sabi nga natin na ang buhay ay buhay pa sa salamat. So, yung paghubog sa katikista, yun yung pinaka-charism namin, catechesis, yung pagpapalalim ng ating pananampalataya, pag-akay sa mga tao patungo sa Panginoon, sa mas malalim, in an intimate relationship with God, lalo na yung mga tinuturuan natin, yung mga volunteer catechists, we handle their formation, yung paghubog sa kanila, paanong maging katikista na iaakayin ang mga tao patungo sa Diyos, sa mas malalim na ugnayan sa Panginoon. Dahil yun yung dapat naming pagtuunan ng pansin. Paano sila maakay sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos, na ang buhay na wala ang Diyos, ang pinakamakalungkot na buhay. At ang buhay na naroroon ng Diyos sa iyong puso, sa iyong buhay, ang pinakamasayang buhay. So, yun yung namin, charism namin, catechesis, pagpapalalim sa pananampalataya upang magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa Diyos ang kanyang mananampalataya, ang lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo. Based on your personal experience po, sister, ano po yung pinaka-challenging na aspect po ng pagiging RCM sister? And ano naman po yung pinaka-fulfilling po? So, yung pinaka-challenge, how to be
like Christ in words, in thoughts, and actions, in serving the people, in loving them. So yung pinaka-challenge talaga, to make Jesus present, no, in your life para maakay mo yung mga tao patungo sa Kanya. Maramdaman ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan mo. It's really a challenge for me dahil napakahirap to become like Christ, no? So, pero yun yung talagang araw-araw na dapat pagsusumikapan ko, no? Na maranasan ng mga tao, kahit ng kapwa ko madre, lahat ng mga taong dumadaan sa aking buhay sa araw-araw, maranasan nila ang pag-ibig ng Diyos sa akin. At yun na pinakamalaking challenge. Dahil mahirap. You have to give up many things. You have to sacrifice many, many things. You have to be a new, no? Renewed person. Sabi nga ni Father Dave, be a better person yesterday than be a better person today than yesterday. Palagi, laging mayroong pagsisikap na maging Kristo para sa iba, na maipadama mo ang iyong pag-ibig ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng iyong pakikisalamuha, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan, paano ka makikipag-relasyon sa mga taong dumarating sa buhay. So sabi ko nga, yung very fulfilling naman sa akin kapag alam kong kahit paano ay nagagampanan ko yung ganun mission ko sa buhay. Mailapit ko yung mga tao sa Diyos sa pamamagitan ng mabubuting halimbawa, sa pamamagitan ng pagbabahagi mo ng iyong karanasan sa Diyos, sa pamamagitan ng pagbabahagi mo rin tungkol sa paghahari ng Diyos sa iyong buhay. How do you experience the love of God in your life? That will help inspire other people to be closer to God also, to find Christ in everything, even in the simplest thing, no, na nangyayari o nagaganap sa buhay mo, sa mga pinakasimpleng nagaganap sa buhay mo, sa mga simpleng bagay na naririyan sa harapan mo, sa buhay mo, paano mo nakikita ang Diyos at nararanasan. At alam mong ang mga tao ay naaakay mo sa ganung pamumuhay, maghari ang Diyos sa kanilang buhay. Yun ang nakakapagbigay sa akin ng fulfillment. Na yung araw-araw, no, nakakapagdasal ka pa rin, nakasama ka sa community, sa prayer, no? Yun yung alam mong laging nandyan ang Diyos. Iba talaga yung buhay na you are living with God in thought and in fact. Ibig sabihin, dahil sa kumbento namin, nandito ang tabernakulo. So, sa ambang bahay, mayroon. Kundi sa simbahan lang at sa kumbento namin, nandun palagi si Kristo. So, yun ang pinaka-safe na lugar para sa akin. So, it gives me fulfillment na alam mong kasama mo ang Panginoon araw-araw, sa bawat sandali, no, ng iyong buhay. Like kanina po, sinabi niyo nung nag-enter po kayo ng non-life, parang nakaramdam po kayo ng peace. Pero even while in peace po, may times po ba na you face tough challenges while living in a religious community? Well, every day naman, there's a challenge, like iba't ibang level lang. Pero alam mo naman na in those challenges, may tinuturo naman sa'yo. Hindi nawawala yun, even if ako sa sarili ko, no, talagang if you overcome those challenges, kasi nandun na rin talaga yung peace na hinahanap mo. Pero pag nandun ka na rin sa loob, you really have to rely on the grace of God. Laging nandun. Nandun yung biyaya ng Panginoon na mapagtatagumpayan mo yung mga challenges every day of your life. Ano man ito, malaki o maliit na mga hamon sa buhay, araw-araw yun. Kahit na ganito na ako katagal sa loob, meron pa ring mga challenges. And even until I take my last breath, meron pa rin po yun. Pero nandun na yung aking pananalig, pagtitiwala sa Diyos, na lahat
ito ay mapagtatagumpay. Dahil Ayan po. May mga hobbies po ba kayo na nai-enjoy niyo po bago po kayo magmadre na up until now po nagagawa niyo pa din? Actually, nung hindi pa ako nagmamadre, hindi rin naman ako masyadong, kumbaga, ang pinaka-hobby ko lang din naman noon to watch TV, ganun. So, hindi nga ako palabasan noon pero when I entered religious life, yung hobby ko na yon na panonood ng TV, meron naman time din, no? Dahil meron kaming recreation moments, no? Kumbaga, 30 minutes of recreation, minsan may TV watching, so nandun naman din. At nadagdagan pa ng mga ibang hobbies na dahil may mga time nga for recreation. So, meron kayong mga board games na dati hindi ko naman siya masyadong nagagawa kasi actually nung nasa labas ako nung bata pa, puro pang larong kalye lang yung alam ko Pero nung na, ang pinaka-hobbies na lang naman namin noon, watching movie. Hindi naman hobby na every week nag-watch kami ng movie. Pero when I entered religious life, hindi na siya, kumbaga, hindi ko naman siya hinanap yung ganon. Pero God gives you the opportunity. Pero hindi kami nakakanood ng sine na palabas na kung ano-ano lang. So, pagka may mga palabas lang na about a saint, ganun. Yung kumbaga talagang may lesson, yung movie na mapapanood mo, na review ng iba na maganda and may maitutulong sa'yo. Ganun lang. Siguro, sa panahon ko dito na sa loob ng kumbento for 27 years, 5 times lang po kaming pumasok ng sinehan. So, isa na doon yung life of St. Ignatius of Loyola, Our Lady of Fatima, the apparition. Ayun. So, okay. Among the daily activities na ginagawa po ng mga madre, ano po yung pinaka-paborito nyo at bakit? Siyempre, dahil, kumbaga, sa akin, sa buhay ko, talagang nakafocus tayo sa prayer life. Kumbaga, yun na talaga yung bahagi ng buhay. Parang, kulang ang buhay ko, kundi ako nagdadasal. Yun na yung buhay ko. So, hindi lang siya na-enjoy, kundi ibig sabihin, yun na talaga ang dapat na sa akin. Yun ang nagbibigay ng lakas sa akin. Yung aking pananalangin from our morning prayer up to evening prayer, and in the morning, the Eucharist. So yun talaga source of joy and happiness. Parang kulang ang buhay kapag absent ka sa community prayer, kapag hindi ka nakakasimba. So yun. So, yun na talaga. Pwede pong itanong ano po yung tawag sa sinusuot nyo sa headphone ninyo? Itong aming head, no, ay kinocoveran veil. Apo. Surrender to God, submission to His will, talagang isinuko mo na yung buhay mo sa Kanya. So, itong part na white, ito yung band na itinatali namin for really to cover more of our head kasi doon nakakabit yung aming veil. So, meron siyang parang automatic. And then yung blue namin, ito yung scapular. And yung white, yun yung habit. So, parang talagang pag sinusuot mo to, you are reminded of your religious life. Na paano ka dapat mabuhay, na you are representing Christ. You become Christ every moment. So in all you do, in all your actions, in all your thoughts, and in all your words,
and how you relate to people, that they may experience Christ in you. On average po, sister, gaano po kayo kadalas na pumupunta sa confession or yung standard po na madre? Dapat once a month. Religious sisters, once a month. Okay po. Sa amin kasi yung sisters, di pa lang dun sa iba. And aside po sa monthly po ninyo na pagpunta sa confession, how do you make sure po na fina-follow po ninyo sa daily life ninyo ang 10 Commandments? Ang dami na, no? Pero syempre, aware ka naman na you have to do good every day. So, if you wala kang ginagawang masama, so you follow the 10 Commandments. Wala naman kaming ikakalunya, wala kaming nanakawin, wala kaming hindi gagalang na magulang dahil nandito kami sa loob. Our respect for them is lagi namang nandaroon. So, as long as you do good every day, so you're following the 10 Commandments. Even you don't speak about ill about God dahil talaga malaking kasalanan yun kapag ka, di ba? So, you have to respect the name of God. So, third commandment, nagsisimba naman kami tuwing araw-araw, ha? Talagang kailangan kami magsimba. I know po this question po isn't usually asked po sa mga madre, but since this interview's concept po is parang questions po that people are usually shy sa pagtanong po mga madre, we included this question po. Meron po bang mga times sa buhay niyo po na parang yung faith niyo po, it's not as let's say, parang hindi po kasing tibay some days, parang may mga days po ba kayo na parang you don't really feel like living your non-life po? Yun, sabi ko nga sa'yo, ibiyaya sa akin ng Panginoon yun, di ba? At the start, sabi ko, na when I was accepted, hindi na ako lalabas, di ba? Sabi ko, kung ako'y lalabas ng kongregasyon, not on my own, sila yung magpapalabas sa akin. So, yun yung biyaya na pinagpapasalamat ko sa Diyos. Na kahit ano yung problemang naranasan ko, kahit ano yung bigat ng buhay na naranasan ko dito sa loob, never na pumasok sa isip ko na lalabas na ako. At yun ang napalaking biyaya na pinagpapasalamat ko. Because I pray also every day for that grace na I die as a sister, no matter what, gaano man kahirap. Because He's the one who called. And you have to trust na hindi kanya pababaya. And you have to trust that you were called, na ikaw ay tinawag niya. So, sampalatayanan mo yun. Dahil alam ko na kung ang Diyos ang tumawag sa'yo, hindi kanya pababaya. So, kung may dumating mang malaking problema, anumang malaking sugalot sa buhay, alam mo makakalampas ka dyan. At you are learning from it, from all of those challenges, from all those problems or whatever. If ika-canonize po kayo as a saint someday, sister, which pinagpo-pray ko, what would you like to be a patron saint of po? Wag na akong malagay sa banga. Sister, hindi po. Blessing po yan, sister, maging saint. Oo, pero hindi ko naman, kumbaga, do we have to dream of becoming a saint kasi yun mag-inspire sa'yo to really mag-aspire ka pa to become like Christ, no? Pero for the sake of answering your question, so siguro, yung mga taong may pagmamahal sa Eucharistia. Hindi ko na alam kung anong yung may devotion or kumbaga hindi para sa akin kasi it's more than devotion. It is my life, yung Eucharist. So I want to be identified with the Eucharist. Parang si Saint Clare of Assisi po yung gusto po ninyo yung if magiging saint po talaga kayo, maging reflection po siya ng life dedicated to the Eucharist po.
Tas ito rin pong question na to na hindi rin po usually tinatanong sa mga madre. Meron po bang mga times na um, may mga small misunderstandings po between nuns sa loob po ng convent? Part naman yun ng buhay. Pero sabi ko nga, lagi nandun yung biyaya ng Diyos. Because during those conflicts, it leads to a deeper relationship of the sisters. Sa tulong ng Espiritu Santo, basta laging open ka sa paggabay ng Espiritu Santo. Even if those conflicts happen, mayroong biyaya that it will lead to a better relationship of the sisters. Kasi we are all human. No? Doon nasusubok din yung pagiging tao natin. May mga salita tayong nasasabi na nakakasakit sa kapwa natin. Pero yun yung nagiging daan para mas makilala niyo yung isa't isa. At dahil doon, mas nagiging naunawaan niyo, mas nagiging malalim yung ugnayan ninyo. Hindi naman kasi po pwede yung hindi na lang kayo mag-uusap. So those conflicts happen for a reason. So everything happens for a reason. So ako, sa sarili ko, naniniwala ako kung nangyayari yung mga hindi pagkakaunawaan, daan iyon para mas maging malalim yung samahan. So we have to accept. Nandun kasi yung humility mo, kung ikaw ang nagkamali, say sorry. Kung nagkamali yung kapatid mong madre, accept the apology. So, and then embrace each other and be, yun, nagiging simula ng mas malalim ng ugnayan sa isa't isa.